Hindi naging maingay ang umagang iyon sa opisina pero ramdam sa hangin ang bigat. Walang sigawan, walang banggaan, tanging katahimikan na parang may hinihintay na pumutok. Maagang dumating si Elena. Hindi na siya nagmamadali. Hindi na rin siya kinakabahan. Umupo siya sa dati niyang pwesto, pinuksan ang laptop, at tahimik na inayos ang mga papeles. Parang ordinaryong araw, pero alam niyang hindi na ito basta trabaho lang. Isa-isang dumating ang mga miyembro ng board. Walang ngiti, walang small talk, walang paligoy. Sa gitna ng mesa may folder na kulay itim, walang pangalan sa labas. Alam ng lahat kung para saan yon. Tumayo ang chairman. May initial findings na ang review, mabagal at malinaw ang boses. Hindi pa ito pinal na desisyon, pero sapat na ito para magtakda ng pananagutan. May gumalaw sa upuan sa dulo ng mesa. Ang lalaking tahimik sa mga nakaraang meeting, ang lalaking laging mukhang kampante ay napahigpit ang hawak sa ballpen. May mga dokumentong pumirma, patuloy ng chairman. May mga utos na ibinigay, at may mga desisyong hindi dapat na nahimik. Isa-isang binanggit ang mga detalye. Hindi pangalan muna, kilos, lagda, oras. Habang tumatagal, unti-unting namumuo ang larawan. At doon nagkamali ang lalaking tahimik. Hindi po ganyan ang nangyari, bigla niyang sabat. Kung babalikan niyo ang memo nung napahinto siya, may ilang mata ang sabay-sabay na napatingin sa kanya. Aling memo? Tanong ng isa sa board. Hindi pa namin binabanggit ang petsa. Nabuo ang katahimikan. May 1 segundo, 2, 3. At doon pumasok ang bigat ng konsensya. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik lang si Elena. Hindi siya nakatingin sa lalaki. Hindi rin siya nakatingin sa mga dokumento. Pinagmamasdan niya ang reaksyon ng mga taong matagal nang sanay magtago sa likod ng titulo. Sa unang pagkakataon, hindi siya kailangang magsalita dahil ang kasinungalingan na pinilit ipaliwanag kusa nang nadudurog. May binanggit ka, mariing sabi ng chairman, na impormasyong hindi dapat alam ng isang taong wala sa chain of approval. Namula ang mukha ng lalaki. Napatingin siya kay Claudia. Isang mabilis, isang desperado. Pero hindi siya sinalubong ng depensa, kundi ng pagod na tingin. Tumayo si Claudia, nanginginig ang boses. Hindi ko sinasabing malinis ako, wika niya. Pero may mga utos na hindi ko tinanong. May mga desisyong pinirmahan ko dahil sinabi sa akin na iyon ang tama. Huminga siya ng malalim. Kasalanan ko ang hindi ko pagtanong. Pero hindi ako ang nagplano. Sa unang pagkakataon, bumagsak ang balikat ng lalaking akala ng lahat ay untouchable. Sa likod ng silid nakatayo si Mang Arturo. Hindi siya bahagi ng board. Wala siyang titulo. Pero nang magsalita siya, tumahimik ang lahat. Ang konsensya, mabagal niyang sabi, hindi pwedeng ipasa sa iba, kahit kanino. Napatingin ang chairman kay Elena. May sasabihin ka ba? Tanong nito. Tumayo si Elena. Hindi siya galit. Hindi siya umiiyak. Hindi rin siya naghahamon. Hindi po ito tungkol sa kung sino ang pinakamatalino, wika niya. Hindi rin kung sino ang may pinakamataas na posisyon. Huminto siya sandali. Ito ay tungkol sa kung sino ang handang managot kapag mali na ang ginagawa. Tahimik ang silid. Walang pumalakpak. Walang umimik. Pero malinaw sa lahat, may linya ng tinawid at hindi na ito pwedeng ibalik. Pagkatapos ng meeting, lumabas si Elena sa gusali. Nandun si Mang Arturo gaya ng dati, naghihintay, walang tanong, walang sermon. Pagod ka, sabi nito. Tumango si Elena. Pero malinaw ang loob ko. Ngumiti si Mang Arturo. Kapag ganyan ang pakiramdam mo, ibig sabihin tama ang tinatahak mo. Sa likod ng dura at dugo, natutunan ni Elena ang isang bagay na hindi itinuturo sa kahit anong opisina, na ang tagumpay ay hindi lang pagangat, kundi ang kakayahang humarap sa katotohanan kahit may mawawala, na ang pananagutan ay hindi parusa, kundi patunay na tao ka pa rin. Isaya 46:4. Ngunit ang Diyos ay aking kanlungan at lakas, isang matibay na tulong sa oras ng kagipitan. Kaya hindi ako matatakot kahit na bumagyo ang lupa at gumalaw ang mga bundok sa puso ng dagat. Darating ang mga araw na pipili ka, manahimik para manatili o magsalita kahit may kapalit. At kapag pinili mo ang tama kahit mag-isa ka, may Diyos na mananatili sa tabi mo. Kung umabot ka hanggang dito, isulat sa comments ang salitang Kasmart. I-share mo ito sa isang taong tahimik na humaharap sa pananagutan sa buhay. At abangan ang susunod na episode ng Sa Likod ng Dura at Dugo. Dahil kapag may nanagot, may isang susubok tumakas at doon lalabas ang mas masakit na katotohanan. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment at share. Malaking tulong ito sa amin.
Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.